or resist. So makikita niyo naman po kung naghahanap ako ng pwedeng picture para ma-identify po natin. Pag nag-yield ka, ano nakita po natin? Magbubunga yan. Amen? Pero pag ikaw ay parang ang i-resist mo, yung pag ni-resist mo ang Holy Spirit, ano mangyayari? Matutuyo ka. Amen? Naintindihan niyo po ba? Okay. So, unang-una, define po natin yung yield and resist. Sabi po sa Noah Webster 1828 Dictionary, ang ibig sabihin ng yield ay to give up the content, to submit oneself to another, to comply with, to give way and cease resistance, not to oppose, to give place. Amen? So, sinabihan ka ng Holy Spirit, mag-preach ka. Ay, hindi po ako yun. Hindi po ako pwede dyan. Nire-resist mo. Amen? Amen? Amen ba? Tinatawag kang pastor. Amen? Ano ginagawa? Nire-resist mo. Huwag ganun. Amen? Pag may sinasabi ang banal na Espiritu sa'yo, patawarin mo na, sister. Patawarin mo na, brother. Ay, hindi mo alam mo kung ginawa sa akin noon eh. Diba? Pero, i-resist mo yung Holy Spirit. Sabi ng Holy Spirit, patawarin mo na siya. Amen po ba? Hello? So, pag sinabi naman ng Espiritu, mag-yield po tayo, mag-submit po tayo sa sinasabi ng Holy Spirit. Amen? Sinasabi ng Holy Spirit sa'yo, magbigay ka ng 1 milyon. Ha? Ano yun? Amen? Nire-resist mo yung Holy Spirit. Amen? Hello? Naintindihan po ba natin? Ibig sabihin po ng yield. Amen? So ano po yung resist? Amen? Literally, to stand against, to withstand, to act in opposition, to strive against, to endeavor to counteract, defeat, or frustrate, to disappoint. Sabi sa James 4:10, God resists the proud, but give grace to the humble. Amen? Kapag daw ay mayabang, ay nire-resist ng Diyos. Kaya sabi ko sa mga anak ko, humble ka lang. Amen? Humble lang. Kasi minsan, alam mo yung mga bata, di ba? Inaano nila yung, ganun. Diba? Matataas ang grade. Di ba? Honor. Di ba? O kaya naman, punta na kami ng Japan. Wag ganun. Humble ka lang. Amen? Amen ba? So kailangan sa buhay po natin, maging humble lang. Kasi pag naging mayabang po tayo, amen, especially pag merong mga sa trapiko, di ba? Hello, yung mga, kaya merong mga ang tawag doon, road rage, di ba? Amen? Lalo na may mga baril, di ba? So delikado. So wag po tayong ganun, mga kapatid. Amen? Amen po ba? Naalala ko po yung si Stephen. Sinabi ni Stephen, nakausap niya yung mga Pariseo, na kayo, mga katulad niyo, mga tatay niyo ay si Satan na ganun niyo. 'Di ba? Tinatanggihan niyo yung Messiah. So, anong nangyari kay Stephen? 'Di ba? Dahil sa pag-yield niya, sa pag-submit niya, ginawa niya yung will ng Panginoon to preach the gospel doon sa mga Pariseo. Pero yung mga Pariseo, anong ginawa nila? They stand against. Inoppose nila si Stephen. Anong ginawa? Si Stephen ay binato hanggang sa mamatay. Amen? Huwag tayong maging mga Saduseo and Pariseo. Okay? So to be filled with the Holy Spirit is to yield and keep yielding to the Holy Spirit and to resist the enemy. We have to resist the enemy and don't resist the Holy Spirit. Amen? Ganun po pag sinabing be filled with the Holy Spirit. Amen? Because not all Spirit is holy. Or not all Spirit ay galing sa Panginoong Diyos. Amen ba? Nag-agree po ba kayo? Amen? Pag nag-agree po kayo, libre lang po magsabi ng Amen. Amen? Huwag kayong mahiya. Amen? Wala dyan magbabantay para sitahin kayo. Amen? So, to be filled with the Holy Spirit is to yield and keep yielding to the Holy Spirit. And don't forget
to resist the enemy. Okay, alam niyo po, nung basa ko to, medyo mabigat pala to, sensitibo pala tong topic na to. Pero hasamahan tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi po sa 1 John chapter 4, verse 1 to 6. Okay, basahin po natin. 1, 2, 3. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. Next verse. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. They are of the world, therefore they speak of the word, and the world hears them. Next verse. We are of God. He who knows God hears us. He who is not of God does not hear us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Okay, sabi po doon sa binasa po natin, we must test every spirit. Why? Because no wonder, 2 Corinthians chapter 11 verse 14, sabi doon, for Satan himself transforms himself into an angel of light. Marami ngayong mga relihiyon na kung saan, sinabi natin kanina, yung Antichrist, the spirit of Antichrist ay nasa kanila, they don't believe na ang Panginoong Jesus ay naging tao at amen, bumaba dito sa lupa at siya ay Diyos. Amen? Yung mga ganong mga relihiyon, mag-iingat po tayo sa mga sinasamahan po natin. Amen? So kasi, si Satan ay pwede siyang mag-anyo na akala mo ay maamo, okay, mabuti, pero siya po ay tuso. Amen? Amen ba? Minsan yung mga katuruan ay gahibla na lang ang diferensya. Amen? Kung hindi po tayo grounded sa Word of God, ano mangyayari? Pwede po tayong madala doon. Amen? Kaya meron tayong isang kapatiran dati, yung kapatid niya, di ba? Yung kinukwento niya. So, meron din pala rito, may mga sabi, ewan ko paano, kasi kasama daw nila yun dati di sa church, pero hindi niya alam bakit daw napunta nun sa kabila, sa ibang na kung saan niya hindi naniniwala sa Panginoong Jesus. So, posible, baka mamay may mga, di ba, baka may umaatin tapos, diba? Hindi natin alam, di ba? Baka mayroon mamaya, may maali-aligid, may umaatin din pala na para lang magkuha ng mga tupa. Amen? Amen? Kasi ang kondisyon ng kapatid niya raw noon ay problemado. Minsan wala po siya dito sa church. So, we have to watchful, maging alert po tayo. Amen? Amen ba? Na huwag po tayong makuha uli ng kaaway. Amen? So, we must test every spirit. How? Paano po? By the Word of God. Sabihin mo nga, Word of God. Ang Panginoong Jesus, siya po ay nag-fasting doon po sa wilderness 40 days and 40 nights. Anong ginawa ng kaaway? Diba? Siya po ay tinem. Nag-quote pa nga ang kaaway, di po ba? Diba? Sabi niya, gawin mong tinapay ang batong ito. Siyempre, ang Panginoong Jesus ay gutom na, di ba? Kailangan niya nang kumain. Pero anong sagot ng Panginoong Jesus? Anong sagot? It is written. Amen? It is written that every man does not live by bread alone. Amen? Amen. Tama. Amen? So, kailangan po natin, tayo po ay meron tayong storage. Amen? Alam po natin ang mga scriptures, ang Word of God. Naalala ko si Pastora, lagi niyang sinasabi, nung sa Pandakan pa actually yun, lagi niyang sinasabi, kapag John 3:16 lang ang alam mo, aspili lang yung sword mo. Paano ka makakaano ng nakaaway?
Kung yun lang yung alam mo. Amen? Ganun ka lang eh. So, kailangan marami kang alam, marami kang baon. Amen? Kasi ang Word of God is the sword of the Spirit, mahaba, double-edged sword. Amen? Kaya pag merong mga binubulong-bulong ang kaaway, anong gagawin mo, di ba? Gamitin mo ang salita ng Diyos. It is written. Amen? Amen. Ba naintindihan po ba natin? Amen. So, we must know what is the spirit of truth and the spirit of error. How? By the Word of God and the Holy Spirit inside you. Amen? Pare-pareho tayo ng banal na espiritu nasa atin. Katulad nung yung kananta kanina, yung in the name of Jesus. So pareho kami ni Sister Blanks, pareho kaming sinasabi na ipakanta yon. So kasi, 'di ba? Kindred spirit, pareho ng banal ng Holy Spirit. So pwede mangyari 'yun. Kaya po pag may nagsabi sa inyo na ganto, kailangan may inner spirit sa iyo na kung talagang totoo nga, mag-a-agree nga 'yun. Amen? Kung talagang totoo, talagang sa banal na espiritu po 'yun. Kasi pareho kayo ng Holy Spirit sa loob. Amen po ba? Amen? At 'yun po ay nakasulat sa banal na salita ng Diyos. So, ano-ano ba ang dapat nating ano itong mga dapat nating i-yield or kailangan nating i-resist especially? Okay? Ito yung mga spiritual influences. Sabi mo mga spiritual influences. Okay? Alam po natin na ang mga ibon, hindi natin masasawayan na paikot-ikot, palipad-lipad sa ating uluhan. Tama o mali? Tama. Pero kapag yan ay naglagay ng pugad sa ulo mo, there's something wrong with you, kapatid. Amen? Amen? Bakit? Hinayaan mo siya. At alam nyo ba, nakita kong paano gawin ng pugad. Araw-araw, mayat-maya. Amen? Hello? And I remember Joseph, nung siya po ay, tinukso siya tawag pang Atipar eh. Atipar, di ba? Ni Atipar, asawa ni Potiphar. Di ba? Ano ba sabi? Basta, gano'n, di ba? Makisiping ka sa akin. Araw-araw yun. Di ba? Mantakin mo. Kung merong, halimbawa, gwapo ka. O yung mga gwapo dyan. Di ba? Tapos may ka pa. Hunk, di ba? Di ba? Kamukha ka ni Piolo. Tapos may araw-araw na gaganon sa'yo. Bibigay ka ba o hindi? Amen? Amen? Ganun ba gagawin mo? Anong ginawa ni Joseph? Tumakbo. Okay, kung hindi na natin ma-resist, kasi nire-resist niya eh. Pag hindi na kaya, tumakbo ka na lang. Pero siya pa napasama, di ba? Pero ginawa lang talaga niya kung ano yung dapat. Okay, ewan ko kung nakwento ko na po ito, nakwento ko lang. Ako po ay bago pa lang sa pinapasok ko po sa Ortigas, sa subsidiary na Merago sa CIS. So ang trabaho ko po before ay sa field. So Calabarzon po 'yan. So minsan may time na isa kaming sasakyan or FX ganun. FX pa yung natin noon eh. So lahat kami ng mga tao nagpupunta sa field. Minsan sama-sama po kami, lalo na pag isang area lang, Laguna or something. So one time kasama po ako doon. Ako ay doon sa gitna, 'di ba? FX, 'di ba? Sa gitna ako nakaupo. Ang nangyari, itong driver, yung pinaka-leader namin, nagsakay ng call girl. Talagang call girl talaga siya. Ang nakakaano doon, dalawa pa ang tinabi sa akin. Pag nakita mo talaga yung itsura nila. Tapos meron pa sa likod, dalawa, tatlo. Kasi may tao pa kami sa likod. So alam mo, to tell you honestly, wala akong maisip, ang ginawa ko na lang, nag-speak in tongues ako, pumikit ako. Talagang give up tongues talaga. Talagang siguro nagulat yung mga babae. Pag-gising kong gano'n, wala na sila. Kinabukasan po mga kapatid, ano nangyari? Alam niyo po yung locator board?
Diba? Sa mga nagpi-field, may locator board po kami. Ang pangalan ko nandun, ayan. Nakalagay doon, may dash, nakalagay, Holy Man. After nun, mga kapatid, talagang matinding persecution dinaras ko doon sa office. Simula na. Simula na, lalaman nila na ako'y born again, gano'n. Sa matindi po. So ganun po, dapat we stand in our faith. Ano yung dapat natin tayuan? Huwag po tayong magpapadala sa anumang gawaan ng kaaway. Lalong-lalo na, syempre, yung mga nag-a-abroad. Alam naman natin yun, di ba? Mga OFW, pag nahiwalay. Yung mga sumasakay ng barko. Okay? So, ito po yung mga illustration. Okay? Medyo sensitive nga po yung iba. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 26 to 27, Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. So, yung anger na yon, if you keep yielding to anger, you yield in the wrong spirits. Next slide. Amen? To some degree, whatever degree you're yielding to, you become like what you're yielding to. Amen? Kapag nag-yield po tayo sa anger na yun, okay, walang masama. No? Kasi ang Panginoong Jesus, nagalit siya sa mga, anong tawag doon? Yung mga natitinda sa merchants. Okay? Pinalayas niya yun. Holy anger po yun. Kasi after nun, wala na, okay lang. So, kailangan, wag po tayo mag-yield po doon sa anger na yun. Amen? Sa mag-asawa, lalo na. Huwag natin hayaan na tayo ay matutulog tayo na tayo ay merong away, love, o tampo, or anything. Okay? Well, alam naman natin, minsan, lumalagpas, kinabukasan medyo pa rin, di ba? Totoo naman, di ba? Hindi naman literal talagang bago matulog, talagang okay na lahat eh. Minsan paggising kinabukasan, meron pa rin talaga eh. Pero what we are saying is, huwag nating hayaan weeks, months, meron pa rin kayong away. May anger pa rin, may galit pa rin sa isa't isa. Hello, mga mag-asawa dyan. Hello, mga mag-asawa. Dapat hayaan maging maayos lagad. Kasi kapag nag-yield po tayo sa anger, alam nyo mangyayari, dadalhin nyo yan sa workplace. Or even sa church. Kung ikaw ay full-time. Amen? Ano mangyayari sa'yo? Magtatransform ka sa bagong anyo. Monster. Amen? Amen? Nakakita na kayo ng tsura ng monster? Hindi maitsura ang mukha. Kabusangot. Di ba? Amen? Pagdating pa lang. Lahat, kinahagis na lahat. Kasi minsan nangyari po sa office namin yan eh. Bigla na lang, wala naman kaming, ang nananahimik kami, nag-trabaho kami, biglang kasi dinala yung galit sa office. Amen? Nag-yield sa anger. So hindi po dapat tayo ganoon, mga kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, don't yield to anger. Okay? So ito naman po mga kapatid about John the Baptist. Luke chapter 1 verse 15, 41 to 42. For he will be great in the sight of the Lord and shall drink neither wine nor strong drink. He will also be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. And it happened when Elizabeth heard the greeting of Mary that the babe leapt in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Then he spoke out with a loud voice and said, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Ganon ang ginawa. Grabe, napuspos ang banal ng Espiritu si Elizabeth. Kasi yung baby sa loob ay napuspos ng banal na Espiritu. Ano pong lesson makita po natin doon? Sabi po ni Keith Moore, life does not begin outside the womb. Amen? Ang buhay ay hindi nagsisimula kapag lumabas na siya, naipanak na siya. Kahit nandun pa lang siya sa womb, may nangyayari na po mga kapatid. Amen? Naintindihan niyo po mga kapatid? Kaya po, ito ang problema po sa atin.
Kung alam niyo po itong parang itong caption to or tagline na to, nasabi po nila ay I was born this way. Amen? Di ba sumikat yan? May kanta pa nga yata yun. Yung next slide, I was born this way. So parang minsan sinasabi nila, they are made by God na gano'n, pero hindi eh. Mali po yun. Being born that way is not the same as God made me. Di ba? Ang Diyos, doon pa lang sa habang gagawin ka pa lang sa sinapupunan ay perfect ka na. Wonderful. Amen? Amen? Because we are all created in the image of God. Amen? Male or female. Hello? Again, male or female. Amen? So, ganun din mga kapatid. Kapag ang isang nanay na may dinadala, kapag siya ay uminom ng yung pampa-abort ba yun? Tawag doon? Sa palaglag. Kaya po marami sa kabote na sa bilog-bilog or sa long neck ba yung tawag doon? So, pag uminom ang buntis na gano'n, ano mangyayari sa anak mo? Anything na pwede mangyari. Amen? Or yung mga pinapanood mo, tandaan po natin, sabi ko nga kanina, yung mga ibon na yan, pag hinayaan mong maglagay ng pugad sa'yo, magkakaroon ng problema. Kaya wag po natin hayaan. Saan pumapasok yung mga, okay, the enemy, the devil, can only give a suggestion or can influence you through papasok yun sa ating isip, sa tenga, sa mata, sa bibig. Actually, sa bibig din pag sinabi mo. So, kung ano yung lagi mong tinatangkilik, kung ano ang lagi mong pinapanood, kung ano ang lagi mong pinapakinggan, di ba? Kung lagi mong pinapakinggan na lagi mong ang hari ng sablay. Ako ay, magiging sablay ka nga. Hari ka nga ng sablay. Kasi lagi mong pinapakinggan, lagi mong minimeditate. Why not meditate on the worship songs, praise song? Hello. Amen. Praise songs, worship songs, preaching, sermon, etc., etc. YouVersion, meron po siyang voice of, mayroon siyang audio. Kahit naglalaba ka, pwede mong nagbabasa ka na rin ng salita ng Diyos. English speaking pa siya, di ba? Ewan ko lang may Tagalog na, hindi ko alam. Basta, kapag ikaw ay may ginagawa, there's no more excuse na hindi mo marinig ang salita ng Diyos. Come on, mga kapatid. Amen? Wala ka ng excuse. Nagdadrive ka man o naglalaba, nag-aalaga ng bata, you can hear the Word of God audibly through the Bible app. Punuin mo ang isip mo ng gano'n, mga kapatid. Now, kung buntis ka lalo na, minimedit mo, pinapanood mo yung kinakanta, I was born this way. Tapos yung mga lalaki, nakasuot ng mga anong tawag doon? Basta gano'n, kasuot ng babae. Yun ang minimeditate mo, buntis ka. Ano mangyayari? Kung male yan, ano mangyayari? Ganun po ang mangyayari. Again po na nangyayari ngayon. Siguro 75 years ago, 50 years ago, hindi po tinatanggap po yan. Amen? Homosexuality. Pero, tandaan po natin, very subtle kumilos ang kaaway. Unti-unti hanggang ngayon, ano nangyayari? Tanggap na. Wala na po tayong Kaya, yung pong mga buntis, mga nagdadalang tao, okay? Punuin nyo ng salita ng Diyos ang baby nyo kahit nasa sinapupunan pa lang. Okay? Totoo po yung sinasabi ko. Ano pong sabi sa Psalm 58 verse 3? The wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they are born, speaking lies. Sa ibang translation, sa God's Word translation, even inside the womb, wicked people are strangers to God. From their birth, liars go astray.
Sa Complete Jewish Bible, from the womb, the wicked are estranged, liars on the wrong path since birth. Amen? So kaya kailangan yung mga buntis, siyempre, yung mga bagong kasal, kapag, kahit ngayon pa lang, pag nabuntis, speak life to your womb. Amen? Kahit yung mga tatay, hindi pa buntis yung asawa mo, speak life to the womb of your, huwag mong hayaan yung barrenness. Ibahin mo yung spirit of barrenness. Amen? Amen? Ang lagi mong speak yung fruitfulness ng womb. Amen? Nagigats po natin mga kapatid? Okay, ano pa? Okay, ito po. Minsan, kapag naipanganak na, wala tayong nagagawa no kasi ibig sabihin, may bata ka na, di ba? Assuming may baby, may toddlers ka na kayo, may bata ka na, may baby. Sabi po sa Deuteronomy chapter 22 verse 5, a woman shall not wear anything that pertains to a man, nor shall a man put on woman's garment, for all who do so are an abomination to the Lord your God. Amen? Kapag ang anak mo ay lalaki, pero talaga gusto mo talaga babae talaga pero I'm sorry, bigay na Lord sa'yo. Huwag mo namang damitan ng babae. Huwag mo namang bilhan ng dal. Amen? Nakita mo may lawit Dadamitan mo ng babae, bibigyan mo ng Barbie doll. Ano mangyayari paglaki niyan? Oh? Okay, hindi po ako hater. Baka sabihin yung hater. We love them. Kasi may mga kaibigan din po ako. Pero, hindi po kami agree dun sa gano'n na Amen? Ang pinagbabasayan po natin po dito ay ang Biblia. We are not speaking based on our words or opinion, but we are speaking it base sa salita ng Diyos. Yun po ang nakasabi po dun Amen? So, ibig sabihin, alam nyo, kahit ikaw, kung ganun ka ngayon, may chance pa rin mga kapatid. Pwede pa rin magbago. May mga artista, ano pangalan nun sa school book? Parisirano ba yun? Sakay pa rin sa school bookol na dati. Tonet. O ngayon, lalaki na. Diba? So, walang imposible sa Panginoon Pero, especially mga magulang. Okay? Huwag tayong mag-yield. Okay? I-resist po natin yung mali. Mali yun That is wrong. Okay? Hindi pa ako galit sa inyo. Sabi ko kanina, sensitive to. Ewan ko bakit ba napunta sa But that is the truth. Okay? Huwag kayo magalit po sa akin. O yung mga timbahay, manonood man dyan, mahal po namin kayo. Actually, welcome po kayo sa amin. Pero syempre, gusto lang namin po sa inyo sabihin po itong katotohanan. It is the truth. Amen? Amen po ba? Okay, hindi ba kayo galit sa akin? Amen? Okay, tandaan po natin, the enemy is always trying to shame the believer. Amen? Shame the believer in purporting that these people that are tolerant are enlightened. Ganun minsan ang ginagawa ng kaaway. Kaya minsan talagang parang tanggap na. Di ba? Iba kahit, ganyan talaga wala. Ganun na. Pero hindi mali po talaga. We should not yield to that. Amen? Okay, ano pa ho ba? Ano pa yung mga iba? Next slide. Okay, yung ghost, paranormal apparition. Okay? Okay, yung ghost, hindi ibig sabihin yung Holy Ghost na sa King James Kasi nung sinulat yung King James, kaya may Holy Ghost doon. Kasi nga, they're pertaining about yung referred to immaterial being. Pero hindi po yung sa King James, hindi po ibig sabihin ng ghost, yun yung deceased person. So I'm speaking today, yung ghost na yan, yung mga multo. Diba? Diba yung may mga November 1, diba? May mga ganun-ganun.
mga paranormal apparition. Ito yung mga familiar spirit. Familiar spirits and spirit guides are under the control of their master, Satan. They influence people to spread lies and deceit in order to thwart the kingdom of God. Ano ang sabi sa Deuteronomy chapter 18, verse 10 to 12? There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens, or a sorcerer, or one who conjures spells, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. Ito yung mga na necromancy, yung nakikipag-usap sa mga patay. For all who do these things are an abomination to the Lord. And because of this abomination, the Lord your God drives them out from before you. Amen? Amen po ba? Tandaan po natin yung mga bagay na yon, yung mga multo, huwag po tayong matakot po doon. Amen? Amen? Tayo po ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon. Pwede natin yung i-resist. Amen? Huwag tayong maniwala na yan ay kapamilya mo or anything. Na yung nakausap mo doon kasi nakipagsangguni ka. Kaya kung ikaw ay nakipagsangguni sa mga spiritista, nako, humingi niyo kayo ng tawad. Amen? Amen po ba? So, ano pa? Yung mga, sabi ko ngayon, apparition, di ba? Na, andun, may apparition doon. Di ba? May lumabas, gano'n. Hindi na po bababa yung mga yon, mga santo or anything, anyone, na para magpunta sa earth, para magpakita sa inyo. Hindi na po sila bababa. Okay? Yan po ay mga familiar spirit. Itong mga familiar spirits na po ito, sila po ay nandito na generation from generation, ancient time pa. Kaya alam na po nila lahat ng mga kilos ng galaw ng tao. Amen? Amen po ba? So, kung mag-yield po tayo sa mga bagay na yun, mapupunta po tayo doon sa spirit of error. So, ano ang kailangan po natin gawin? Mag-yield po tayo sa Holy Spirit. If you yield into the Holy Spirit, you change, you take on the characteristics of the Master. Amen? And how? Sabi po sa Ephesians chapter 5, verse 19 to 21, di ba? How do you get filled with the Holy Spirit? Binasa natin kanina. Amen? Psalm, di ba? Speak in tongues, songs, amen? Spiritual song, lahat po yung ganyan po yung gagawin. So, yun po ay gagawin po natin regularly. Read your Bible, amen? Matin ng Bible study, matin ng gawain, amen? Amen po ba? Magpuri sa Panginoon, manalangin sa Panginoon. Amen? Yun po ang kailangan natin gawin. Amen? Para tayo po ay filled with the Holy Spirit. Again, to be filled with the Holy Spirit is to yield and keep yielding to the Holy Spirit and to resist the enemy. Amen? Amen po ba? Kaya pag merong suggestion o bulong na hindi maganda na alam mo sa kaaway, huwag mong hayaan na yan ay manatili sa iyong kaisipan. Amen? At huwag mo rin hayaan yung mga anak mo ma-influence ng mga ganong bagay. Especially yung may mga problema sa may identity crisis. Amen? Amen po ba? So, meron po tayong process po sa mga ganyan. Amen? Meron po mga counselors, mga professionals na para tumulong. Amen? At huwag kayong mag-yield sa ganong maling katuruan. Pag hinayaan niyo po yan, kapag lumaki na yan, wala na tayo, mahirapan na tayo. Amen po ba? Amen? Okay, last verse po, 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. Basahin ko po sa The Passion Translation. Surely you must know that people who practice evil cannot possess God's kingdom realm. Stop being deceived.
People who continue to engage in sexual immorality, idolatry, adultery, sexual perversion, homosexuality, fraud, greed, drunkenness, verbal abuse, or extortion, these will not inherit God's kingdom realm. Next verse. It's true that some of you once lived in those lifestyles. Okay, iba sa inyo ay ganun ang naging lifestyle, naging buhay. But, may but mga kapatid, but now you have been purified from sin, made holy, and given a perfect standing before God, all because of the power of the name of the Lord Jesus, the Messiah, and through our union with the Spirit of our God. Amen? Malinaw po ba yun? Tayo po, iba sa atin ay nanggaling po doon. Pero ngayon, tayo na po ay iba nang nilalang. We are now a new creature. Amen? To give glory to God. Amen? And to expose all the works of the enemy in lahat ng wickedness ng kaaway. Amen? Kasi, kapag hindi mo ino-oppose, ibig sabihin, hinahayaan mo lang, wala kang ginagawa, in a way, ikaw ay nag-yield kung ano yung kataruan na yun. Kung ano yung error na yun. Hindi pwedeng nasa gitna ka. Walang gitna dito, kapatid. Pwedeng ikaw ba ay sa kampon ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, or ikaw ay kampon ng kaaway, kampon ng Satanas. Amen? Kapag hindi mo ino-oppose ang gawain ng kaaway, kakampi mo siya, ibig sabihin. Amen? So we have to stand, amen, in our faith, in our, yung posisyon po natin sa buhay. So anong kailangan natin gawin? Sabi ko nga kanina, punuin natin ang ating isip, amen, ng salita ng Diyos. Amen po ba? Meron po ba tayo natutunan? Kung inaanyayahan ko po ang worship team. Okay, gusto ko lang po bago po tayo, sige tayo po tayong lahat. Your desires don't define you. How do you know what you are and who you are? Come to Jesus and receive Him as your Lord and Savior. And He will tell you what you are and who you are. And if you believe that His power can change anything, then you can be free. So today is Freedom Day. Amen? And I hope, mga kapatid, tayo po ay merong natutunan. Let's put it into actions. Amen? Huwag po tayong tagapakinig lamang, kundi tayo ay maging doer of the word. Amen? So as we continue to bago po tayo kumawit muna po tayo sa Panginoon, at kung kayo po ay kung meron po kayong struggle, or kung meron kayong anak o something na may struggle sa identity crisis, and we will hear for you. We will pray for you. Amen? Kung meron po kayong kapatid o anything na part sa LGBT, nang gusto natin mapagwagian sa Panginoon, so pwede po natin ipag-pray and we will agree with you. Pwede po kayong pumunta sa harapan para may pag-pray. Amen?